dakila. Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming nagulhati, pagkat ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at tunay na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat na ikaw ang siyang tumawag sa bawat isa sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa oras pong ito. Ang iyo rin, Panginoon, ang siyang tumutupok sa bawat isa at sa araw na ito. And we glorify you and we honor you, Lord God, that everyone will come and everyone will have praying, worshiping you, and adoring you because for your omniscient and omnipresence and omnipotent God, that you are our God that never changes. You are the same yesterday, today, and forever. Ah, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name. Thank you for a bright morning. Thank you for a new life. Thank you for the strength. Oh Jesus, our King, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. For 1 minute, let us all unmute and let us declare and thank God for the healing that He gonna do to the body of our brothers and sisters in Christ. For 1 minute. Salamat po sa kalusugan niyo. Salamat po sa pagpipagaling sa amin. Sa lahat ng magsama. Wala kang pagpapagaling sa salima. Ikaw lamang. Thank you. Amen and amen. Amen. Ama naming nasa langit, maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang pinapasalamatan, O God, sa lahat ng kalusugan at kalakasan na meron kami, kundi Ikaw lamang. Yes, Lord. You said, Lord, in the book of Jeremiah, save me, Lord, and I will be saved. Heal me, Lord, and I will be healed. And so, Lord, this morning, we declare healing, Lord, sa lahat ng mga nakalista dito, Lord God, sa lahat ng klase ng sakit na meron sila. Hindi lang po yung mga nakalista dito, kundi lahat po ng may mga sakit, maski na hindi po namin sila kilala. Alam po namin that you are a merciful God. You are a forgiving God. And Lord, you don't want your children to be suffering, Lord God, in pain. And that's why, Lord God, you are already nailed on the cross. Every sickness, disease, and infirmities, you already nailed them on the cross, O our Lord Jesus Christ. So, Lord, we command every sickness, Lord, yung cancer, kidney problems, O God, at lahat po ng may mga sakit, Panginoong Diyos, na kasalukuyan po na nahihirapan sa ngayon, Panginoong Diyos. O Lord, may you go and visit them as you did to the mother-in-law of Peter, Lord God. You visited her and Lord, she received her healing and she was able to serve you again, oh God, and serve your people. And so, Lord, we pray for your healing touch, your special visitation, Lord God, to all those who are listed here. We cannot name them one by one, but you know them all, oh God. That, Lord, will you touch them? Will you go and touch them? Just say a word and they shall be healed, oh God. And so, Lord,
we just want to say thank you, God, even at this moment as we are praying for them, oh God. And Lord, let them know, oh God, that there's no other healer except you alone. And so, Lord, with all those people whom you are using, Lord God, to help them and to receive their treatment, oh Lord God, as being given by the doctors and the medicines and other stuff that are helping them right now, oh God. We want to say, we thank you. And Lord, we know that you are only using, oh Lord God, our fellow men, Lord, to deliver the healing, but it is you, Lord God, who is using us for their healing, oh God. And we just want to say thank you for, Lord God, patience and love and mercy that you have poured out on those people who are taking care of them, that, Lord God, they will get their patience, love, and strength from you alone. And Lord, we pray also for the medicines, that you will bless those medicines and even other help them get well in the name of Jesus. And as they get well, Lord God, they will never forget to thank you and to praise you for what you have done in their lives. At Lord, yung mga tao, Panginoong Diyos, na nasa bahay lamang, maaring wala silang pambayad sa doktor, Lord God, or walang pambili ng gamot. Pero Lord, we ask for your miracle healing, O God, and for your provisions for everything they need. And for those that you already healed, Lord, we just want to say praise you and thank you. And we look forward for healing all these people that are listed, oh God, and even those that are not listed. At sa mga, Lord God, mga kamag-anak namin, mga kakilala namin, mga mahal din namin sa buhay, na kung ano man po yung nararamdaman nila, Panginoong Diyos, inyo po silang pagalingin. At sa amin po na nandito sa ngayon, Panginoong Diyos, kung ano man po, Lord God, ang problema ng aming mga katawan or spiritual healing that we need, emotional healing or financial healing that we need. Oh God, grant your healing upon Brother Virgil, upon Sister Ophel, upon Sister Babes, upon Pastor Rory, and myself, including all our loved ones, oh God, that Lord God, we will stay strong and healthy, Lord, that in this good health that you have given us, we will continue on serving you and loving you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Praise be to God. Our most gracious Heavenly Father, we come to you this wonderful Saturday morning, praising you and thanking you for all the blessings that you have given us, O Lord. We thank you for the gift of life that you have added to us this day, O Lord. Bless each and every one of us, O Lord. And now we are praying and we lift up the pillars of society on education, O Lord. Come these pillars, O Lord, this education is very important to us, O Lord, especially in our Sunday school, that all believers, lahat po ng mananampalataya, turuan mo po na mag-attend, lalo na po pag linggo, yun po sa Sunday school po namin, yung pag-aaral po na yung salita, yung iyong gospel, na napaka-importante. Gayun din po yung mga eskwelahan, mula sa kindergarten hanggang sa colleges po. Sana po pairalin po ninyo ang iyong kapayapaan, ang iyong karunungan sa bawat estudyante na nag-aaral, Panginoon. Kaya din po yung mga nagtuturo, yung mga professors, yung dean, yung pong mga guidance counselor, yung mga teachers, O Lord. Palain mo po ang bawat isa. Bigyan mo po ng kalakasan, bigyan mo po ng wisdom, at saka ng knowledge na lahat po ng kanila ituturo ay sang-ayon sa iyong kalooban mo, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga estudyante na sana'y maunawaan nila at makilala kayo, Panginoon, sa Amen. Yes, pamamagitan Lord. ng pagtuturo, Panginoon, sa amin. Lalo-lalo na po yung mga nasa high school, nasa elementary, ay nasa college po. Iba na po ang panahon na yung Panginoon, hindi po nila iniintindi pagdating po sa inyo. Tamad na tamad, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat estudyante na harapin ang mga
pag-aaral na tungkol sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, na tanggapin ka bilang kanilang Master and Savior, na ikaw lang ang tagapagligtas, Panginoon. Nadalangin din po namin lahat ng mga magulang na turuan ng kanilang mga anak, Panginoon, na galangin at mag-aral mabuti para ang future nila ay nakasalalay sa kanila rin sarili, Panginoon. Panginoon, lahat ng po ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagturo at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen and amen. Amen, amen. As we continue, our dear Creator, gracious Lord, dear God, as I'm praying for the body of Christ, Lord, from bishop to pastors to elders, deaconess, leaders, all of us, oh Lord God, we know these days it can feel like division and conflict, like in everywhere we look across the world, in our communities, and sometimes even in our own hearts, Lord. But I know that you have a plan for each and every one of us. Your calls to us, it brings something different, oh Lord God. You invite us to be a peacemakers, bridge builders, and examples of your unifying love wherever you are. This isn't easy, oh Lord, but we don't have to do it alone, because we know that you are always there, guiding us, protecting us, leading us with the Holy Spirit. Thank you for the strength, the wisdom, and the compassion we need to show that your love, even in the toughest situation we are in, you are still there, taking good care of everything. So help us to entrust to you everything in every way, in every aspects of our life, as you are using us in a way you wanted us to be. And Lord, our as our world feels so divided, even within our families and friendship and colleagues and brothers and sisters, especially our church. We are praying for our church where we belong. Help us again to as a peacemaker in our relationship, building these walls to be taken away with your love and grace. Show us how to listen and understand with humility, O Lord. Let the Holy Spirit allow us to guide our words and an action, not just by word, but with action that full of love and sincerity. May your peace be the foundation of every connection, our Father in heaven. It is often hard to see that the perspective of others, especially those with whom we disagree. Sometimes people are stubborn, and show us how to love them in a way you want us to love them, just as your how you command us. Grant us the heart of compassion and empathy, Father. Help us to understand the pain and fears of others and approach them with kindness. Lord, may your love work through us to ease division and heal hearts. As body of Christ, Lord, we have this job to do, and as we need your wisdom to communicate with others, especially those who are in the position in your kingdom. Help us to speak words that build up, not tear down. Lord, teach us to respond again with grace, even in difficult conversation, so that our words would reflect your love, so that you will always see, they will always see us. They will always see you in our hearts, Lord God, and bring us closer to unity. Let our life be a testimony of your goodness and peace. Thank you, O God, again, Father, for everything you're doing to our life. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Lord, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo at patuloy kaming tumatakila sa iyong dakilang pangalan.
Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, sa loob po ng 1 minuto, for the praying for the nations and the government. For all 1 minute. Let us pray. Lord, patuloy kami. Ayun. Indeed in you, Lord God. We give you praise, we give you honor. For your love endures forever. We sing praise, we honor you. Because you are our King and you are our Lord, who gonna leads all the leaders of each nations, of each country and each continent. And every complex may be destroyed in Jesus' name. And may your battle be the battle, because you said the battles belong to the Lord. And we thank you for reminding us today, and to me, to keep silence, sing song to you, praising you, honoring you, and everything will be settled because you will fight for us. You're gonna fight for Israel. You're gonna fight for the Philippines. You're gonna fight in the situation of India, of the Pakistan, in Africa, in USA, in Canada, in Ukraine and Russia, and Australia, and the part, Lord God, of the Asia, and the part, Lord God, of Middle East, and each nations that where is your children, there will be a massive of awakening, a massive of truly knowing you, that there will be a great transformation in your nation. But we rebuke, Lord God. We rebuke the war. We rebuke any conflicts, any this stabilization. We rebuke in the name of the Lord Jesus Christ that any work of the enemy will not enter in any places, in every places of your children. In Jesus' name we pray. Glory to your name. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Sige po mga kapatid, bago po tayo po magkaroon ng isang
awitin pong isa at wala pa po si Brother Akim. Let us worship our God, our King, and find one song. Inspire tayo at pag nakakarinig tayo ng mga testimony sa iba't ibang puso ng ating mga kapatid, na-inspire tayo at nagiging thankful. Lalo tayong namamangha sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Alam ko si Tito Jel, marami siyang mga testimony sa buhay eh. Di po ba, Tito Jel? Care to share Marami. po? Yes po. Nobela. Opo. Sige po. Ito po, kasi po naggaling din po akong abroad. OFW po ako dati. Diyan po ako sa Saudi Arabia, sa Saudi Aramco. Doon po ako nagtrabaho ng 23 years. Before doon, nasa Kuwait po ako. Talaga, sa Kuwait po, nagtrabaho ako ng 10 years. From 1980 hanggang 1990, nung naggera po. Yung pong experience ko na hindi ko makakalimutan na buhay ang Diyos. Maski na po ba palasak ang buhay ko noon, basta't may pananampalataya ka sa Kanya, hindi Kanya po kamukha na sabi mo, Sister Babes, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Naggera po nun sa Kuwait eh. Nung naggera po, that was August 1st. Payday po nun eh. Biglang-bigla po nung madaling araw, lumusob yung mga Iraqis. Lahat po kami, ang pasok po namin sa Kuwait, from 7 o'clock hanggang 1 o'clock ko. Di ready na kami. May sasakyan mo kami binigyan ng kumpanya. Kasi po sa Ministry of Communication ako noon na naka-assign. Nasa daan na po kami doon sa Mubarak Expressway. Puro tangke na po, tsaka mga Iraqi. Pinahintong sasakyan namin, pinababa kami lahat. Ngayon po, mainit. May baon po ako, naisip ko baka nagugutom na ako noon umaga. Di pa ako nag-aalmusal. Kukunin ko, binaril po kami nung Iraqi. Totoo po yun na yung nagpaputok po doon sa asfalto. Nagalit sa akin yung mga kasamahan ko. Sabi sa akin, Ampil, tumahimik ka dyan. Mamamatay tayo. Sabi gano'n. Ako nagugutom na kasi ko na Tapos, may konting Arabic naman po akong alam. Sabi ko, maalis. Ibig sabihin, no problem. Mabimuskila. Sorry. Madali sabi po, hindi po yung balang tumama po, nag-ricochet. Yung tumalbog po na tumama dun sa kotse ko, yung sa inisyo ng company. Wala pong tinamaan na tao, pero lahat po kami nasa labas. Buti na lang po kung may tao sa loob, sigurado po sa pool. Yun nagpapasalamat ako, sabi ko nga po sa Panginoon, na maski na palasak ang buhay ko, I'm a wretch eh. Ibang klase po ako noon eh. Makamundo po ako noon. Yung carnality pong umiiral sa akin noon. Wala po akong... Although, alam niyo po ba, 2 simbahan sa Kuwait? Isang Protestant at saka isang Catholic. Doon pa ako nag-a-attend sa Protestant na talaga pong niligtas pa rin ako ng Panginoon natin. Praise God po, praise God. Kanya hanggang ngayon po, pag naalala ko yung mga pagkakamali ko nung araw, tumutulo na lang ang luha ko. Papasalamat ako at pinatawad pa rin ako. Yun lang po. Thank you. Amen po. Praise God, praise God. Amen. Sister Babes, magpapasalamat din po. Pastor. Good afternoon, good morning sa inyong lahat dyan. Actually, this is a fresh testimony na nangyari kahapon. Meron po kami ngayong kids camp dito sa church. Local church lang po. Glory to God. Meron po tayong 50 children plus sa mga parents. Kahapon, pagpunta ko po dito,
Ang pinanggagalingan ko po kasi ay, tawag dito, malayo. Travel ko po is 1 hour going here in our local church, sa home church, dito sa, sa True Life. So, grabe yung ginawa ng Lord. Kasi sabi ko, nagulat po ako kasi yung sasakyan, dito po sa amin, sa Aklan, ay grabe yung mga disgrasya. Marami pong na-disgrasya, talagang patay at saka Kapon, yung tricycle na pinasundo ko sa amin, tricycle dito sa church. Ay sabi ko sa driver, bakit yung tricycle ay parang pagiwang-giwang, parang hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit ganito yung tricycle, pagiwang-giwang siya, parang hindi ko sa, basta ganon. Tapos, sabi ng driver po, sabi ganon. Sabi ko, ihinto mo yung tricycle kasi sabi ko, hindi normal yung takbo. Tapos pag hinto niya, talagang sumagadsad talaga yung tricycle. Kaya pala yung kanyang rim daw po yun sa gulong, at saka yung gulong wasak, at saka yung rim ay parang tawag dito, giba siya, kumbaga parang siya. So, grabe yung sabi ko, grabe yung nangyari. Kung sa iba lang yun, di ko alam kung ano nangyari sa amin. Pero glory to God, lagi ko yung pinapasalamatan sa Diyos. Kaming mga, tatlo kami galing Kalibo, kasama yung isang nanay ng bata na mag-join sa, sa kids camp. Sabi namin, grabe talaga yung ginawa ng Lord sa amin. Yung protection ng Lord. Kaya, ang Diyos po talaga natin ay totoo po talaga siya na kapag tayo po talaga, kahit, kumbaga, kung meron pong, tawag dito, kung may ginagawa po ang Lord, ang kaaway talaga ay nandyan. Kasi, kahit po sa mga kabataan, yung mga counselors ng kids camp, yung mga advisors, so sabi ko, parang sila, ang dami po nilang mga conflict. So, kahapon, medyo okay pa. Tapos ngayon, may mga schools, may mga klase, at saka Kaya, ang pinapasalamatan ko sa Lord, kumbaga yung strength na binigay niya sa akin. Kasi nagluluto dito eh. Dito natutulog, dito nagluluto. Tapos, kunti lang yung Tapos, sabi ko, magde-director pa, Pero nakita ko talaga sa Diyos. Ang Diyos po talaga natin. Kapag kinakailangan po natin ng isang bagay, anong aspeto sa buhay, ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos po natin ay handang tumulong sa mga humihingi ng saklolo. Nandiyan po siya palagi. Yes. Bagon mo sanda, behave. So, yan po. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil yun po. Kaya na-late po ako ngayon at ang ingay-ingay po nila sa board. Dali lang po. Kaya salamat po sa Diyos na sa mga prayers po ninyo. Ito, nandito po ako ngayon. Dami pong Salamat po. Yan lamang po. God bless po, Star Babes. Thank you for allowing me to share. Praise God po. Amen. Testimony po ninyong dalawa. Nakita natin kung gaano ka-amazing si God, our God, our protector, yung shield niya talagang nasa paligid natin, di po ba? No? Kaya huwag tayong magsawang magpuri sa Kanya dahil hindi siya nagsasawang mag-ingat at magbantay sa atin. Amen, amen. Praise God po. Yun. Pastor Rory, sa sharing pa lang, ubos na yung oras natin. Dahil tunay na napakabuti ni Lord, marami siyang mga ginagawa sa atin. Amen and amen. Sige po. At tamang-tama naman po, ready na. Allow me to share for rapidly ang salita po ng ating pong Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Praise Him. Praise His holy name. Let us prepare our heart to hear the word of God and the right of Pastor Oswald Chimber, the delight of despair. He said, and the Bible scripture today is Revelation chapter 1, verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead.
It may be like Apostle John, you know, Jesus Christ intimately. When suddenly he appears with no familiar characteristic at all. And the only thing you can do is to fall at his feet as dead. There are times when God cannot reveal himself in any other way than in his majesty. And it's the awfulness of the vision which bring you to the light of despair. If you are ever to be raised up, it must be by the hand of God. He laid his right hand upon me in the midst of the awfulness. A touch come, and you know it is the right hand of Jesus Christ. The right hand not of restraint, nor of correction, nor of justice, but the right hand of the everlasting Father. Whenever his hand is laid upon you, it is ineffable peace and comfort that sense that underneath are the everlasting arms, full of sustaining and comfort and strength. When once his touch comes, nothing at all can cast you into fear again. In the midst of all his ascended glory, the Lord Jesus comes to speak to an insignificant disciple, and to say, fear not. His tenderness is ineffably sweet. Do I know him like that? Watch some of the things that strike despair. There is despair in which there is no delight, no horizon, no hope of anything brighter, but that the light of despair comes when I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good things. I delight to know that there is that in me which must fall prostrate before God. When he manifests himself, when if I am ever be raised up, it must be by the hand of God. God can do nothing for me until I get to the limit of the possible. Wisdom from Oswald Chamber. There is nothing, naturally speaking, that makes you lose heart quicker than decade. The decade of bodily beauty, of natural life, of friendship, of association. All these things make men lose heart. But Paul says, when we trusting in Jesus Christ, this thing do not find us discouraged. Light comes through them. A wisdom comes from Oswald Chamber. Napaka-realistic po ng mensahe ng Diyos sa ating kalakinayan.
Truly, God speak to us the light of despair. Because despair himself is like a blackout. You fell down, we fell down. And every time that we fall down and stay on that down on the ground, we feel emptiness. We feel lacking. Especially sa ating pong buhay na karanasan. But remember, in this moment, that when we feel His majesty, when we feel His awesomeness, when we feel His presence, and that is the delight of Jesus, that God or Himself picking us up. Tayo ay kanyang inaahon sa pagkadagpa, sa pagkalugmok, at sa kanyang mga kamay at sa kanyang pag-abot upang tayo ay muling babangon. Sapagkat sa ating pagkabangon, sinasabi natin at dinideklara natin na hindi na tayo natatakot sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang gawa o bulong man ng kaaway, at sa pagkadakpa sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito na kung saan ay napakasinungaling. Ang mundong ito na kung saan ay napakamandaraya. Upang ang ating mga mata, upang ating mga tenga, upang ang ating mahawakan ay babaling doon sa mundong ating kinagagalawan, sa mga makamundong bagay. Pero dahil sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, through the hands of God, in this world that we being submerged in the work of the enemy, God will pick us up. God will pull us up in the madness, in the mud of this world. And we can say that we are not fear in this world, but we fear God. We love God. And we reject the work of anything in this flesh. Because truly, the flesh of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, the presence of Jesus Christ, we feel on it. Kaya ho, any natural speaking, kagandahan man, natural na pamumuhay, kaibigan, mga company, mga kaibigan o mga barkada, lahat yan, bibigyan tayo ng mga hinanakit. Pero ang ating Panginoon kahit kailan, hindi natin mararamdaman yung discouragement. Hindi tayo dinidiscourage ng ating Ama, ng ating Panginoon Kristo at ng Banal na Espiritu, kung hindi tayo kanyang pinapalakasan. Kaya ang sabi nga lang ng ating Panginoon, tumingin tayo sa Kanya. Put our eyes to Him and let God, let Jesus, let the Holy Spirit be the center in our heart. Thank you for allowing me to share and praise His holy name.
can we ask for Pastor Jeneline to close us in prayer and have it for Thanksgiving prayer? Pastor Jeneline. Thank you po. Okay, let's pray. Hallelujah, Lord God. Precious Heavenly Father, Lord, we honor and we glorify your name, Lord God, for you are miraculous God, the creator of everything. And thank you so much, Father, for being our protector, for being our, Lord Jesus, provider. Thank you so much, Father, for, Lord God, for everything, Lord. And thank you for this time, Lord, sa lahat, Lord God, ng mga prayers, Lord God, na sinambit sa iyong harapan. May ginawa ka na, Panginoon. May ginawa ka na, Panginoon. Naniwala po kami, O Diyos, na may ginawa ka, Panginoon. Kahit sa buhay, Lord God, ng bawat isang nandito, Lord, hindi rin po kami perfect. We need prayers. We need, Lord God, your divine protection. We need, Lord Jesus, your Holy Spirit to be with us, Lord, to guide us, Lord. So I pray, Father, for Pastor Rory, that continue to give him wisdom, knowledge, and of understanding, Father, to lead, oh God, the daybreak prayer every day. Kahit sa buhay, Lord God, ni Ate Finet, bagamat minsan di po namin siya nakakasama, Lord God, dahil sa mga conflict, dahil sa mga kanyang, Lord God, ginagawa. But I know, Father, as being a part, oh God, of this daybreak, Lord God, noon, Lord God, here in the Philippines, I do believe, Father, na meron ka rin ginagawa sa kanya, sa buhay, Lord God, ni Sister Ophelia, Father. Lord, nalalaman mo ang kanyang sarili ngayon, nakikita mo ang kanyang kalagayan, maging ang kanyang kinakaharap. But I know, Father, Lord God, meron ka, Panginoong Jesus, pinangako sa kanya, Panginoon, at yun ang kanyang, Lord God, hallelujah, inaangkin, nilalakaran, kasama kay Sister Flora, Father God. Mahirap, Lord, ang kanilang mga kalagayan na malayo sa pamilya, Father. Ngunit alam ko, Diyos, ng iyong pag-iingat ay patuloy na nasa kanila. Hindi mo sila iniiwanan at pinapabayaan. At sa buhay ni Sister Babes, Father God, sa kanyang kinaroonan, meron minsan, Lord God, iniinda sa kanyang katawan. But we continue declare, oh God, and claim the complete healing and deliverance, Father God, for her body, in Jesus' name, and even for the whole family, even Brother Virgil Amping, thank you for that kind of heart, oh God, na patuloy mong pinagpapala, patuloy mong ginagabayan, patuloy mong, Lord God, sinasamahan, Panginoon, at naging kagamit-gamit ang kanyang buhay sa iyong ubasan. Pagpalain mo ang bawat isa amin ngayon, Panginoon, maging sa bawat mga salitang napakinggan namin, Lord God, through Oswald Chambers, oh God, devotion. Thank you, God, for being useful that lesson, Father. And this time, oh God, hallelujah, we entrust to you everything in our lives, Lord. Patuloy po namin itong pinagkatiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang aming Panginoon na mapagkatiwalaan sa bawat salitang Lord God, sinasambit, bawat salitang pinapangako mo sa amin, sa bawat pangakong binibitiwan, ito'y totoo at katotohanan at aming matatanggap at maangkin, Panginoon, sa tamang panahon, Panginoon, because in Lord God, in due time, oh God, you will make all things beautiful. Thank you, Holy Spirit, and we give you all the glory, praise, and thanksgiving, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Now receive the benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the peace of God be upon us all. May the love of God be upon us. And His word that we're gonna receive today. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you
and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen and amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Shalom. At mabilisan lang po sa oras po nito. Thank you sa lahat po. Bukas po si Ate Ruth ang maglilid po sa atin.